Dalawang congressman may resibo sa 100 million deposito ng kontraktor. Oh, ito yung pagkakasabi ni Boying Rimulya. It involved one of the 15 top contractors. O yun, matindi ito mga kabunyog. Ang kontraktor na nasasangkot dito, may isa doon sa top 15. Sino ba yung sinasabing top 15? Oscar Banico, shout out sa iyo ha. Sino ba yung sinasabing top 15? Naalala nyo yung unang yung unang paglabas ni PBBM? Tapos pinangalanan niya, sabi niya, mula 2022 hanggang 2025, sa 450 billion pesos na flood control projects, ang 100 billion dyan ay nakuha ng 15 lamang na mga contractors. Yung top 15 na yan ng contractors na nakakuha ng 100 billion, isa doon ay nagpadala ng 100 million sa dalawang kongresista. Yan. Hello, Kabunyog Tita Nel, salamat sa pagpadala ng donations ha. So it involved one of the top 15 contractors. At ano tong dalawang kongresista? Two active congressmen. And there was a transfer of money through the bank. O yan ha. So napakalinaw ng ebidensyang ito. Bank transfer. Pagka ganyan mga kabunyog, mga kababayan, flagged transaction yan. Naka-flag. Naka-red flag yan. Bakit? 100 million. 100 million. Ay matindi yan. Anong transaction ba yan at tumanggap ng 100 million? Kung nagpadala ka ng 100 million kay Ayala, ay hindi nakapagtataka. Ayala yan bilyonaryo yan. Kung nagpadala ka kay Rason, kung sila Rason nagtatransfer ng 100 million, 200 million, walang problema. Pero ito, kontraktor, tapos pinadala sa congressman, 100 million, ay, anong iisipin mo doon? May trail, tama ka Papacho. Kung yung mga negosyante nagpapadalahan ng mga pera, 100 million, kung bilyonaryo ka, hindi yon nakakaduda. Hindi yon nakakaduda. Hindi yon anong tawag doon sa transaksyon na ganon? Ano bang tawag sa English doon? May tawag ang AMLAC doon Pero yon ibig sabihin, flinag ka agad, naka-flag ka agad. So ang nangyari, kontraktor. Sinong kontraktor? Hindi pinangalanan. Basta't ang kontraktor na ito, isa doon sa top 15 contractors na pinangalanan ni PBBM. So sino-sino kaya yon? Pwedeng pwedeng sila Diskaya, pwedeng Sunwest, nila Saldico, pwedeng Wawaw Builders. Sino pa bang mga nandun? Wawaw, Rayton, yung kapatid ni Saldico, kasama doon. Yung Centerways Construction ni Lubiano, yung nag-donate kay Cheese ng 30 million. Yun ang mga kasama sa top 15 St. Gregory, saka St. Timothy ni St. Gerard, St. Timothy ni yung saka Alpha and Omega. Lahat kay Diskaya yon. Wawaw, kasama doon sa top 15. Kirante, kasama doon. Sunwest, Highton, kasama doon. Kaya isa doon sa 15 na yon. Questionable transactions, yung suspicious yun. Nakakasuspitsa. Ayan, suspicious transaction. Bakit suspicious transaction? Kasi kontraktor nagpadala ng pera sa congressman. Doon pa lang maano ka na red flag na. Tama si Mundito Labaco. Red flag ka na doon. 100 million pesos pinadala sa congressman at ang nagpadala kontraktor. Anong kontrata nila? Anong transaksyon nila? Di ba? Kaya alam nyo, maganda rin ito talagang ginawang ombudsman si Boying Rimulya. Iba rin ito si Boying Rimulya. At ito ipagpatuloy ko yung pagbasa ko. And that transfer of money is a questionable transaction yung pala.
questionable transaction, traced by the AMLAC, Anti-Money Laundering Council. So, it gave us a clue on how to proceed further. Kasi nga, hindi naman nangangahulugan na nakuha mo yung clue na yon, pwede mo nang kasuhan. Dapat butbuhin mo muna yung kaso. So yan mga kabunyog. Kaya yan ang mga laman nangunguna sa mga balita yan ngayon mga kabunyog. Kaya dito naman sa aking page at channels, ayan Ombudsman probes 100 million peso transfer to 2 lawmakers. Yan yan mga kabunyog. Lumalawak na talaga, Lumalawak na. Kaya yung mga yung sila Bongo, saka sila Sara Duterte, huwag nilang isipin na sila lang yung, sabi kasi ni Bongo, sila lang daw yung ini-eliminate o tinatarget. Hindi. Hindi. Lahat naman. Basta't may ebidensya. Ang kailangan dito talaga ebidensya. Ngayon, lagi, paulit-ulit yung kampo ng mga Duterte, si Romualdez daw, si Romualdez. Mag-produce na kasi kayo ng mga ebidensya nyo. Mag-produce na kayo para maganda nga makita na natin na sangkot talaga si Romualdez kung mayroong ebidensya ngayon, mayroon nang nakuhang ebidensya ang ombudsman. Dalawang mambabata, dalawang kongresista, aktibo ka sa ngayon, nakatanggap ng 100 million sa pamamagitan ng bank transfer galing sa isang kontraktor. So, ano to? Ano talaga to? Matindi ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito sana yung maganda kung naka-public, nakabukas sa publiko yung mga pagdinig ng ICI. Ito mga kabunyog, hindi po ako nang-iintriga, hindi ako nagchichismis. Balita po yan sa Philippine Star. Kita nyo naman, Ombudsman probes 100 million peso transfer to 2 lawmakers. Balita na rin po yan sa iba pang mga media outlets tulad nito nga. Kanina binasa ko yung mahiksing statement ni Boying Rimulya. Ayan It involved one of the 15 top contractors and 2 active congressmen. And there was a transfer of money through the bank. Tapos, nagkakatulungan kasi yung ombudsman at saka yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Alam niyo mga kabunyog, yung Anti-Money Laundering Council, malaki talaga ang maitutulong yan. Ang Anti-Money Laundering Council kasi, yan talaga makapangyarihan yan. Ang rule sa mga bangko, pag mayroong diniposito o transfer na pundo na mga 500,000 plus, automatic magre-report ang bangko sa AMLAC. 500,000 plus. Kapag may 500,000 plus na deposito, i-inform dapat ng bangko ang AMLAC. Aalamin ngayon ng AMLAC ano tong transaksyon nito. Bakit Bakit sino ba to? Bakit tumanggap ito? Sinong nagpadala? Si ganito? Transaksyon nila. O ganyan yan. Mayroon akong ganyan nakatanggap ako ng deposit na more than 500,000. Ang tanong sa akin ng bangko, ano po bang transaksyon ninyo? Sino po ang nagpadalang ito sa inyo? Sinabi ko, ganito po ang transaksyon namin yan. Ganyan yan. Ganyan yan. Kaya ito, questionable yung transaksyon kasi ang laki-laki, 100 million. Tapos, bakit ngayon nakakasuspitsa? Kasi ang nagpadala, kontraktor. Ang pinadalahan, congressman. Patay. Patay. Yan. Tama ka Kabunyog Antonin Advincula. Lalabas na ang totoong nangyayari sa mga korap. Tama lang talaga ang ginawa ni PBBM na ang inilagay niya, ang ginawa niyang ombudsman ay si Boying Rimulya. Grabe talaga ang tatrabaho. Actually, kung hindi lang hinarang nila Amy Marcos, kung hindi lang hinarang nila Marcoleta, pinahirapan itong si Rimulya, matagal na sana itong nagsimula ng trabahong yan. Mga kabunyog, sisimula pa lang ni Rimulya pero nakikita nyo na yung mga target niya. Bongo, Villar, Vizcaya, tapos ito. Nakita nyo mga kabunyog. Pero kung napaaga ang appointment nito bilang ombudsman,
Kasi nabakante yung pwesto ni Martires, July 27 pa, 2025, ang tagal na. Anong buwan na ba ngayon? October na. Oh, mag-o-October ano na? Oh, ibig sabihin July, August, September, October, 3 buwan. Bakit kasi natagalan bago na-appoint ni Marcos itong si Remulla? Hinarang nga pinahirapan. Talagang lahat ginawa nila Amy Marcos, nila Marcoleta, nila Baste, nila Atty. Torion, Atty. Topacio, lahat. Pinagtulong-tulungan talaga ng mga DDS. O kaya lang sa bandang huli, nangibabaw pa rin si Remulla. Na-appoint pa rin ni PBBM. Ngayon naman, makikita natin, maganda ang tinatakbo. Unang-una, yung mga salin, ibinukas niya na uli. O yun, ano na. Pangalawa, mayroon ng kakasuhan next week. May kakasuhan na next week. May kakasuhan na. O. At ito na nga, ang magandang balita, si Bongo iimbestigahan na. O, kaya umaalma na si Bongo eh. Sila Diskaya, iimbestigahan na. Malamang daw si Villar, iimbestigahan na rin. Pagkatapos, ito, 2 kongresista rin, iimbestigahan na. Maganda tong ano na to. At least, yung tao napoprostrate doon sa ICI. Napoprostrate ang tao doon sa ICI. At least dito binabawi ni Ombudsman Remulla. Di ba nag-live ako niyan? Sabi ko, nakakadismaya itong ICI. Buti na lang, nandyan ang bagong ombudsman. At least may nakikita tayong pag-asa. Hindi naman ako